Grabe, kahit milyonaryo, hindi pinatawad ni Pangulong Bongbong Marcos, binangga dahil sa kanyang pagmamahal sa taong bayan. The Local Water Utilities Administration says it has begun its investigation into the alleged poor water services of the Villar-owned Prime Water. The investigation comes after a series of complaints against a water distributor. Matagal na ho kasi may mga reklamo, hindi naman talaga bago itong balita na to. In this situation, talagang overwhelming, parang nagkasabay-sabay. I don't know whether it's summer or ano, ang dami. So, with the President's call to investigate, sinisimulan namin the right way na sana walang balakid sa aming investigasyon. Pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa kumpanyang Prime Water dahil sa ilang reklamo laban dito dahil sa umano'y kakulangan nito sa serbisyo. Pag-aari po ng pamilya Villar ang Prime Water Infrastructure Corporation na may operasyon sa mga bahagi ng Batangas, Cavite, Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Cabanatuan, Tarlac, Camarines Norte, Subic at iba pang lugar sa bansa. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Grabe, kahit bilyonaryo, binangga ni Pangulong Bongbong Marcos para sa taong bayan. Akala mo ba sa bansang ito may mga untouchable, yung tipong kahit na umapaw na ang reklamo na nanahimik pa rin? Pero teka lang, may nangyaring hindi mo akalain. Isang bilyonaryong pamilya, isang higanting kumpanya ng tubig, binangga, pero hindi ng kung sino-sino lang, kundi ng mismong Pangulo ng Pilipinas. Pero bago ang lahat, sagutin mo muna ito. Naranasan mo na bang mawala ng tubig kahit nagbabayad ka ng tama? Yung tipong kahit may tag-ulan, wala ka pa rin patak sa gripo. Yung biglang taas singil na walang paliwanag. Kung oo ang sagot mo, baka Prime Water din ang may hawak sa serbisyo nyo. At dito nagsisimula ang kwento na kahit ayaw mong tapusin, matatapos mong panuorin. Ang Prime Water Infrastructure Corporation, isang kilalang water utility firm na pagmamay-ari ng pamilyang Villar ay kasalukuyang inimbestigahan matapos dagsain ng reklamo. Mahal ang singil, mahina ang serbisyo at tila walang accountability. Pero teka, pamilyang Villar ito, isa sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang angkan sa bansa. Iisipin mong walang mangyayaring aksyon pero nagkamali ang lahat. Ito ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na gumulantang sa lahat. Sa isang press briefing, inanunsyo ni Undersecretary Claire Castro mula sa Presidential Communications Office na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang nag-utos ng agarang investigasyon laban sa Prime Water. Hindi pinatatagal ang anumang maaring danasing kahirapan ang taong bayan. Yan ang mariing pahayag mula sa Malacanang. May nagreklamo, kaya may kumilos, may nasaktan, kaya may umaksyon. Pero bilyonaryo ang binangga. Bakit? Mas mahalaga ang taong bayan. Dito malinaw ang mensahe ng palasyo. Hindi hadlang ang yaman o kapangyarihan kung ang serbisyo sa tao ay nakataya. Kahit pa Prime Water ay bahagi ng Prime Asset Ventures ng pamilyang Villar. Oo, sila mismong Villar na may mga anak na nasa politika ngayon. Walang sinanto ang investigasyon. Pero teka, may twist. Tahimik si Villar, tahimik ang kampanya. Sa mga campaign sorties sa Batangas at Cebu, hindi binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangalan ni Camille Villar na tumatakbo sa Senado. Wala rin siya sa entablado. Coincidence ba ito? O sinadyang iparating ang isang mensahe? Castro admitted, hindi po natin alam kung nagkakausap sila.
Pero in politics, ang hindi sinasabi, minsan yun ang pinakamataas na sigaw. Prime Water, defensive, but cooperative? Sa isang pahayag, sinabi ng Prime Water na bukas sila sa meaningful dialogue at handang makipagtulungan sa LWUA. Fully committed daw sila sa pagpapabuti ng serbisyo. Therefore, kung seryoso sila, oras na para patunayan yun. Hindi pwedeng salita lang, hindi sapat ang pangako, gusto ng tao, resulta. Bakit ka dapat mag-alala? Kasi kung nangyari ito sa Bulacan, Cavite, Laguna, Pangasinan at Bohol, baka ikaw na ang susunod. Pero kung kaya ng taong bayan na magsalita at kung ang Pangulo mismo ay hindi natakot na kumilos, may pag-asa pa. Ito ang laban ng bawat Pilipino na napapagod na sa serbisyong binabayaran ngunit hindi nararamdaman. Ang tanong sa dulo, kung si PBBM nga hindi natakot manggay ng bilyonaryo para sa taong bayan, ikaw, hanggang kailan kang mananahimik? Have mercy, O God. Isaiah 1:17. Matuto kayong gumawa ng mabuti. Hanapin ninyo ang katarungan. Tulungan ang inaapi. Ipaglaban ang karapatan ng mga ulila at ipagtanggol ang mga biyuda. Sa harap ng katiwalian, mataas na singil at kapabayaan ng mga may kapangyarihan, madali sanang manahimik na lang ang mga nasa posisyon. Pero ang ating Panginoon Jesus mismo ay hindi kailanman naging bulag sa pagdurusa ng mga inaapi. Siya ang ating dakilang hukom na hindi natatakot magsalita para sa katotohanan. Sa tuwing may nakikitang pang-abuso, ang ating Panginoon Jesus ay laging kampi sa inaapi. Hindi niya pinagtatagal ang paghihirap ng tao. Hindi niya kinukonsinti ang kasalanan kahit pa ito ay galing sa makapangyarihan. Tulad ng ginawa ng ating Pangulo sa balitang ito, ang pagbabangga sa isang malakas at mayamang pamilya para sa kapakanan ng taong bayan. Ito ay paalala sa atin na ang pamumuno ay hindi para sa sarili, kundi para sa paglilingkod gaya ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. Ang ating Panginoon Jesus ang ating huwaran. Hindi siya natakot magtuwid, hindi siya pumapayag na manatiling tahimik ang simbahan sa gitna ng katiwalian. Pinili niyang ipaglaban ang moralita, hindi ang makapangyarihan. Kahit sa gitna ng kaguluhan, kapigatian at kawalan ng katarungan, tayo rin ay tinatawag ng ating Panginoon Kristo na maging tinig para sa mga walang tinig. Hindi upang makipag-away, kundi upang magtaguyod ng pag-ibig na makatarungan, gaya ng pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang dakilang hukom. Ang aming Panginoon Jesus ang dakilang hukom na makatarungan at mapagkalinga. Salamat po Panginoon Diyos sa aming Panginoon Jesus at turuan niyo po kaming tumindig para sa katotohanan. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa pag-ibig. Pag-ibig sa mga inaapi, sa mga naghihirap, sa mga nakakalimutang sektor ng aming lipunan. O aming Panginoon Diyos, gamitin niyo po kami gaya ng paggamit mo sa mga propeta noon upang maging ilaw sa dilim. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat sa paglinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagtatong sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.